Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Martin Romualdez, state witness. Ito na po ang pinaka-grabe, pinaka-joke at talagang katawa-tawa na po ang Pilipinas na ang tinuturo po na o yung pagkakaalam po natin na pinakamataas na nasasangkot dito sa flood control scam na 'to ay maaari pang maging state witness. At ang nagpapalagana po nito hindi naman tayo 'no, hindi po fake news 'to. Galing po 'to sa Malacanang mismo na depende raw sa isisiwalat dito sa ICI. Ayon din kay Romualdez, 'yan. Wala siyang tinatago. Oh, sinabi niya po 'yan sa tagong imbestigasyon. Walang tinatago. ICC prosecutor ano 'yun? Ano bang pangalan nito ni Khan? ICC prosecutor Khan, Karim Khan ay dinisqualified na po para maging prosecutor dito po sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC dahil po sa conflict of interest. At kasabay po niyan, susuriin din po natin ito pong sinabi ni Ambassador Locsin ng UK na kinidnap daw po si Tatay Digong at hindi kinidnap daw po ng mga Pilipino, no? Para dalhin sa dahig. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ah, lalamig na mamaya eh. Pag-usapan po natin tong pagiging state witness di umano, no? Napaka-contrast po. Eto no, sinasabi sa isang banda ni Martin Romualdez na siya po ay walang itinatago, no? I have nothing. Nothing. I have nothing to hide. Yan po ang sinabi ni Martin Romualdez. Pero ito po yung ano rito, no, yung napaka-ironic na sinabi niya yung I have nothing to hide sa isang investigasyon na patagong investigasyon. Wala pala kayong tinatago. Pero bakit ka nagsasalita ng patago? Yun yung problema natin dito sa ICI. Talagang eto po lumalabas na kung gaano gaano tayo pinagluloko, no? Pinagluloko talaga tayo nitong pamahalaan. At eto po ang pinaka greatest joke, pinakamalaking katatawanan o panloloko sa atin, no? Sama-sama po 'to, nag-create po sila ng ICI, no? Wala raw tinatago si Martin, pero lahat ng kilos ng gobyerno ay para itago ang anumang involvement mo. Nung nabanggit po ni Gutesa yung pangalan ni Martin Romualdez, alam niyo po, lahat po ng mga may lead ka na eh, di ba? Mayroon nang nagtuturo na eto ang malamang ang mastermind. Paano po natin? Tandaan po ninyo, ang pinaka-mastermind po, yung pinakamalaking kita. Yung pinakamalaking maleta, pinakamaraming maleta na dinadala sa bahay, malamang sa hindi naman mga bobo mga Pilipino. Sa pagkakaunawa natin, kung sino po yung may pinakamalaking share ng maleta, siya po ang pinaka-mastermind. Hindi po diskaya, hindi at saka nagfi-fit po no. Halimbawa po, hindi natin sinasabi no. Ayon lang po kay Gutesa. Kayo po ba maniniwala sa mga lumantad? Sino po sa tingin ninyo yung
mastermind sa mga sumusunod? Si Bryce Hernandez ba? Na bukod sa kanya, isa lang po siyang engineer dito sa Bulacan. Tapos meron pa siyang head, no? So malamang hindi si Bryce Hernandez. Malamang hindi rin si Alcantara yung head niya kasi may head pa eh. Meron pang Yusek na head eh, si Bernardo. Malamang hindi rin si Bernardo kasi may mas mataas pa sa kanya. Tsaka meron pa silang sinasabi, pare-pareho po sila, may sinasabi pa sila na pinagbibigyan nila ng porsyento, mga senador at mga congressman. Sa pinakamataas po na posisyon sa mga nabanggit na mga senador at congressman, is Escudero na tsaka si Martin Romualdez, di ba? Sila po yung pinakamataas na eh. Senate President, dating Senate President at dating Speaker of the House. Kaya lang, mas tumutugma ito sa pinaniniwalaan ng mga tao dahil nagmumula po yung pagbabudget, yung proseso po ng pagbabudget, nagmumula po yan sa House of Representatives. Di ba? Okay. At ikalawa, ayon na rin sa kapitapitagan, kapanipaniwalang pahayag ni BP Sara na ngayon lang po natin na pag-uugnay-ugnay, ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at Saldico. So pag pinagsama-sama mo po itong mga impormasyon na ito, wala kang ibang ituturo kundi si Martin Romualdez sa mga nababanggit hindi niyo po pwedeng itanggi na si Martin Romualdez ay ilang beses na pong nabanggit ng mga diskaya at saka ngayon yung pinakamatinding revelasyon yung kay Gutesa. Yung pagde-deliver nila ng mali-maleta. Na mali-maletang kwarta, pera doon mismo sa bahay ni Martin Romualdez. Ha? Iba raw ang aura ko. Akala ko puging-pugi ka sa akin. Yung aura ko I hope you're okay. Okay na okay po tayo. Ganito po talaga itsura pag bagong gising. Wag po kayong mag-alala. Ang anong tawag dito? Ang pagba-vlog po ay wala akong oras, hindi po ako pwersadong mag-vlog. Pag masama po pakiramdam ko, nagpapahinga talaga ako. Nakakatuwa. Hindi lang po ako nakakapagpagupit ng ilang panahon na. Okay, ituloy natin, no? Si Martin Romualdez na po, yung kung ikaw po ay taong marunong mag-isip, yung puzzle, di ba? Nilalaro-laro mo. Saan nagmumula yung pagbabudget kay Martin Romualdez? Sa House of Representatives. Sino ang pinakamataas na pinuno ng House of Representatives? Si Martin Romualdez. Sino ang sinasabi ni BP Sara na may control ng pera? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sino yung pinagbibigyan ayon kay Diskaya bukod sa mga direkta niyang kausap na mga congressman? Sino pa yung pinagbibigyan nila? Si Martin Romualdez at si Saldico. Dito po sa mga engineer ng Bulacan, lahat sila binabanggit si Saldico. Si Saldico, ang amo niya, House of Representative leader, si Martin Romualdez. Okay. Tapos, biglang magsasalita, biglang lalantad si Martin for the first time, magsasalita raw siya ng nalalaman niya. Ang tagal na po ng investigasyon. Ayaw niya magsalita, hindi siya nagsasalita. Ngayon, for the first time, lahat daw na nalalaman niya. So may nalalaman ka pala. Sa madaling salita, may nalalaman ka pala. I have nothing to hide. Ang napaka-ironic kasi I have nothing to hide, sinasabi mo sa isang tagong investigasyon. Nakatago kayo eh. Hindi namin alam kung ano pinag-uusapan ninyo eh. No? Tagun-tago kayo. Si Gutesa daw ay
hindi na raw katiwa-tiwala dahil nag-submit daw ng papeles na pekeng papeles. Anong pekeng papeles pinagsasabi mo? Sinumpaan niya yan sa Senado. Kahit walang yung papeles na yan, immaterial na yan. Ikaw magaling, abogado ka eh. Ang problema sa inyong mga abogado, wag nyo pong lulukuhin yung mga tao. Alam na namin na once na nanumpa ka sa Senado, yung panunumpa mo na yan, mas matindi pa yan kaysa sa pinanotaryo. Eh kung mas mahalaga pala yung notaryo, bakit pa kayo nagkukondak? Tignan nyo po kung totoo yung sinasabi ng mga to na mas importante ang panotaryo kaysa yung panunumpa sa Senado, dapat lahat ng witness magpanotaryo na lang. 'Di ba? Bakit kinakailangan pa kayo mas mabigat yung notaryo? Kung susundan natin yung binabanatan si Gutesa dahil sa notaryo, bakit pa kinakailangan na mag-hearing? Mag-submit na lang kayo ng notaryo. I-hearing pa ba yan? Mas mataas yung notaryo. Kaya walang naniniwala sa pambobola ninyo. Hindi naman mga bobo yung mga Pilipino. O maaring nung una, nung wala pang ibang source of information, lahat ay ang source of information ay mga media lamang na bayarang media, talagang nabobobo yung mga Pilipino. Pero meron na po mga source na information na nagpapaliwanag. Meron na mga vlogger na nagpapaliwanag na binobobo ninyo yung mga Pilipino. Ibig nyo sabihin, yung narinig namin, yung nakita namin na nanumpa si Gutesa, paliwala yun dahil meron siyang kina-question ninyo yung bakit hindi nyo ipatawag yung nagnotaryo? Diba? Hindi nyo ipinapatawag sa lahat ng mga investigasyon yung nagnotaryo kung talagang mabigat yung pinakamabigat sa lahat. Imposible, ngayon ko lang narinig yan. Yan po palusot. Palusot po yan na uubra lang sa mga bobong tao. Palusot lang po nyo yan. At ang maniniwala lang dyan sa palusot nyo, mga loyalista. Ibig sabihin, dahil daw sa notaryo na yan, pinalalabas nila na hindi nakatiwa-tiwala. Tanong, mahalaga pala notaryo, bit nag-appear ka pa sa ICI? Dapat nagpadala ka na lang ng notaryo. Di ba? Dapat, kung pinaka-importante sa lahat ng notaryo, dapat pala wala nang mga hearing. Pinasasubmit na lang kayo ng mga sinumpaang salaysay. Alam nyo kung bakit may hearing? Para ma-cross-examine kayo. Kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Yung notaryo, pwede mo nga gawa-gawa yan. Pero, kaya may hearing, may notaryo ka man at wala, basta nanumpa ka, yung mga sinasabi mo, pwedeng tanungin ng mga congressman, tanungin ng mga senador na nag-iimbestiga. Hindi nakasalanan ni Gutesa kung mga bugok yung mga nag-iimbestiga na pagkatapos nilang mag-imbestiga, tsaka sila nagsasalita laban kay Gutesa. Kung dapat palabasin na nagsisinungaling si Gutesa, no? Kung dapat nyong mapalabas na nagsisinungaling sa hearing, hindi after hearing. Putya, hindi na nakaharap si Gutesa, tsaka nyo babanatan na, teka muna, mukhang malito. Di dapat, kinabukasan, natuklasan ninyo, halimbawa, ako yung nagsabi na parang nabola kami ni Gutesa. Una, hindi nyo pwedeng aminin, senador kayo, di ba? Nakakahiya. Napaikot kayo ni Gutesa, di ba? Nakakahiya po yun. Ikalawa, kung duda talaga kayo, dapat kinabukasan, pinatawag nyo si Gutesa, pinatawag nyo yung attorney, pinaharap nyo sa inyo. Wala naman kayong ginawa .
Kasi ano lalabas? Halimbawa, nagsisinungaling si Gutesa, pero ano pa rin ang lalabas? Napaikot kayo. Humarap sa inyo eh. Hindi naman po yan na sulat lang yung binigay sa inyo eh. Humarap sa inyo si Gutesa. At hindi nyo napabulaanan yung mga sinasabi ni Gutesa. Oh. Tapos ngayon sasabihin ni Martin na ano na raw, mag-survey kayo. Kanino kayo naniniwala? Tanungin niyo yung mga tao. Kanino kayo naniniwala, kay Gutesa o kay Martin Romualdez? Okay. Tapos, napakalaking kalokohan po yung state witness si Martin Romualdez. Ngayon, sabi ko nga, kung totoo yung Senado na gusto talaga nilang mag-imbestiga, gusto talaga nilang alamin, Diskaya pa lang eh. Ang daming binanggit ni Diskaya. Sinasabi nila ngayon, wala naman direkta. Dahil ang kausap daw ni Diskaya ay mga congressman lang. Malay nyo raw, ginamit lang. Yun na nga eh. Yung nagsabi na kumubra. Alam nyo po sa matinong investigador, kala ko naman matino to sila Ping Lacson. Alam mo yung buong si Ping Lacson, yung buong projection niya na siya ay napakahusay na investigador. Hindi po ako investigador. Pero kung ako po yan, at yan yung gustong isusunod ni Marcoleta, kaya lang tinanggal nyo eh. Ang purpose nyo bakit tinanggal? Kasi nga, ma-expose na. Ang susunod na ni Marcoleta, patutunayan niya yung sinasabi ni Diskaya. Tandaan po ninyo, corroborative is witness ang kinakailangan. So yung mga binanggit ni Gutesa doon, iimbitahin niya ni Marcoleta, kung si Marcoleta pa, para mapatunayan ni Marcoleta na nagsasabi ng totoo si Diskaya na mayroon nakakarating kay Martin Romualdez. So sino daw yung mga pinagbigyan? Yan yung mga, kaya po sa hearing, balikan niyo yung hearing nila, may nag-aako sa kay Dilima na tumatanggap ng pera mula sa Bilibid. Tapos, may mga nagko-corroborate po. Yan, nag-corroborate yung bagman, si Dayan, na may relasyon kay Dilima. Oh. Kaya po, yung mga sinasabing brat-brat, ang nag-aako sa si Dilima, may asawa nga si Dayan eh. Tapos, ano tawag sa'yo? Kung brat anyways, side bet lang yan. Iimbitahin mo ngayon si Dayan. Totoo ba na tumatanggap si Dilima? Hindi mo maiimbita si Dilima eh. Di ba? Hindi naman nila naimbitahan si Dilima eh. Pero si Dayan nagpatunay, kasi siya yung tinuturo eh, ng witness eh. Binibigay ko kay Dayan. Di imbitahin mo si Dayan. Sabi naman ni Dayan, tumatanggap ako. Ako yung bagman. Hindi naman ganun yung mga wordings, pero makukuha nyo po yung kaganapan sa pamamagitan ng corroborative. May mga binanggit na yung mga Diskaya, no, na mga pangalan na inaabutan nila. Sabi ng inaabutan, para kay speaker. O kung ikaw matino kang investigador, Lacson, sana ito ginawa mo, di ba? Yung sinabi niyang pinagbigyan para kay speaker, hindi nyo pinurso yun eh. Imbitahin nyo. Maiimbitahan ba yan ng Senado? Opo. Lahat po pwedeng imbitahin ng Senado. Kaya nga napaka-powerful ng Senado eh. Mas powerful pong investigador ang Senate Blue Ribbon Committee kaysa ICI. Kaya po create yung ICI para, wala, na may ICI na eh. Gumawa na lang tayo ng batas, wag na tayo mag-imbestiga. Yan po yung purpose nila para matigil ang investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal nila si Marcoleta tapos wala naman hindi naman nila balak ituloy.
Halimbawa, si Procopio sinabi ni Diskaya, kay Procopio ko po binibigay. Para saan daw yung binibigay mo kay Procopio? Ibibigay, sabi ni Procopio, ito po ay para kay Martin Romualdez. O hindi papatawag nila si Procopio, makikita mo naman kung si Procopio ay nagsisinungaling o hindi. Dahil nakaharap siya sa mga taong magagaling mag-imbestiga. Sabi nila, magagaling bang mag-imbestiga o magagaling mangharang ng investigasyon? Hinarang nila yung magandang investigasyon ni Marcoleta eh. Yan ang katotohanang naganap eh. Hinarang ninyo yung investigasyon ni Marcoleta. Oh. So ano na ngayon na nangyari? Wala na. Tapos ngayon ang magiging star witness si Martin Romualdez. Alam po ninyo, pinakikinggan ko sa SMNI yung interview kay Hinlo. Siyempre hindi tayo abogado, di ba? May natuklasan po ako bakit po ganun na lang yung pagtanggi nila na maging star witness si Diskaya at saka maging star witness anuman dun sa mga engineer. Si Babe Singson na isang dilawan, no? Talagang yung ICI create po yan para libangin lang tayo. Kunwari may ginagawa. Ano sabi ni Azorin? Wala pa raw sila ngayon nakikitang makakasuhan na government official. Diyos ko, wala pa rin silang nakikita kahit umamin na yung mga Bryce Hernandez, Alcantara, sila. May picture, maraming pera, umamin yung mga tao, kami po yan. Kami po yung nagsalansan yan. Para kanino tong pera na to? Para po kay ganito, kay Saldico, para po dito sa USEC, para po. Alam, tumistigo na. Sinasabi nila, kami yung nasa picture. Ako yung namamahala dyan sa pamamahagi ng pera na yan. Ayan, may kanya-kanyang tumpok yan. Yung pera na yan, para dito. May tumpok-tumpok yan. Hindi po nila dinidinay. May ebidensya na testimonya, may ebidensya pang picture. Ano pa po ang kinakailangan ng ICI para magrekomenda kayo na sampahan ng kaso? Wala silang nakikita raw na gobyerno na pwede nang sampahan ng kaso. Hindi ba napakalaking kalokohan yan? Tayo nga may nakita ng dapat sampahan ng kaso. Okay. Gaano ka-importante yung maging state witness sana sila Diskaya? Tsaka yung mga engineer ng Bulacan. Magkakaroon lang po ng kaso yan pag may witness ka, di ba? Okay, ganito po pala. Ang akala natin, kasi mahilig lang tayo manood eh. Ito sa paliwanag po ni Hinlo na sayang talaga kasi hindi natin binuboto. Ewan ko ba? Bakit antitigas ng ulo din natin? Sabi, straight tayo, straight. Hindi pa rin nakalusot. O, pwede natin sisihin si Garcia, pero tayo yan eh. Kung lahat ng bumoto kay Bongo, pinoto din tong mga katulad ni Hinlo, wala sana tayong problema. Okay, wala na yan, tapos na yan eh. Dito muna tayo. Ang ganda ng paliwanag ni Hinlo. Sabi niya, lulusot lahat pag walang testigo. Akala natin, wala rin palang silbi tong Senate. Kung hindi po titestigo, yung mga tumistigo sa Senado, hindi rin po pwedeng gamitin lahat ng testimonya nila sa Senado. Halimbawa po si Gutesa o si Diskaya po. May mga sinabi siya nagbulgar, sinabi niya si si Saldi tsaka si Martin, di ba? Okay. Ibig sabihin, pag hindi tumistigo si Diskaya sa aktual na kasuhan, wala pong testigo laban kay Saldi at tsaka kay Martin. So, absuelto sila. Absuelto sila. Nakukuha po ninyo? Ano, Badong, medyo nahiwagaan kami sa'yo. Ibig sabihin, natuklasan na natin eh.
Kaya importante, kaya ipinaglalaban pala ni Marcoleta, taliwas sa mga pinaniniwalaan ng iba sa inyo. Yung mga sinasabi na bayad yan si Marcoleta ng mga diskaya. Utot nyo. Kaya ipinaglalaban ni Marcoleta na state witness si Diskaya. Pag state witness na siya, yung mga sinabi niya sa Senado, malamang pwedeng gamitin yun kasi ite-testify niya yun na, po, yung mga sinabi ko po sa Senado, totoo po yan. So, dun lang po pala magagamit. Hindi po pala po pwede. Halimbawa, hindi na nag-witness si Diskaya. Yun yung keyword dun, di ba? Hindi na nag-witness si Diskaya. Bakit siya mag-witness? Hindi naman siya state witness. Ipaglalaban niya na lang yung sarili niya ngayon. Di ba? Kaya paulit-ulit pala sila, nasa simula pa lang, dinidiscredit na nila, sinisiraan na nila ng loob si Diskaya, pinagbabantaan ng malaking kaso, etc. Para i-disqualify nila as witness. Kung hindi siya state witness, bakit pa siya mag-witness? Pag sa korte pala, hindi ka pwedeng maging witness kung ayaw mo. Unlike sa Senado, kaya ang kapangyarihan po ng Senate Blue Ribbon Committee, once na ikaw ay inimbitahan, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag tumanggi ka, iko-contempt ka. Pag kinontempt ka, padadalan ka ng warrant of arrest. Pero, pag hindi ka nag-witness sa tunay na kaso, hindi ka po pwedeng pilitin. Ang pinipilit lang po na sa tunay na kaso, yung mga suspect. So anong gagawin ng mga Diskaya? Marami silang pera. Ipaglalaban na lang nila sarili nilang kaso. Bakit pa sila mag-witness? Kung walang witness, absuelto yung mga walang gustong mag-witness eh. Paliwanag po ni Hinlo yan. Hindi po ang buong akala ko noon, dito sa Senate, pwedeng gamitin na lahat ng testimonya rito. Hindi po pala. Kung ang testimonya mo riyan sa Senate talagang grabe, pero hindi ka tumistigo, bawal gamitin yung testimonya mo. Putyang galing pala. Sabi ko, ang galing naman ito ni Hinlo. Ang tagal ko na nanonood ng Senate, ang tagal ko na nagsusuri. Ngayon ko lang natuklasan yan. So mababaliwala lahat ng mga ni Diskaya. Yung tinistigo niya laban kay Martin, laban kay Saldico. Kung hindi siya titistigo doon sa aktual na korte sa Sandigan Bayan. Ang tanong, bakit naman siya titistigo kung hindi naman siya mapoprotektahan na bilang state witness? Kaya kung hindi sila state witness, hindi po sila magpapatuloy ng pagtestigo. Yun yung pine-prevent nila, magkaroon ng testigo laban sa mga mandurugas. Pag wala pong testigo sa mga mandurugas, absuelto ang kaso. Hindi po sa akin to, hindi ko po to masusuri. Ito po ay sinuri ng mga matatalino sa batas. Kaya, importante pala yung papel nung kaya pala pinaglalaban. Ako rin nagko-question, bakit ba ganun na lang yung paglaban ni Marcoleta dito sa mga Diskaya bilang state witness? Kung hindi nila makukuha na state witness si Diskaya o alin man dito sa mga engineer, walang magtuturo kay Saldi o kaya posible pa yung mga engineer. Bakit posible yung mga engineer na gawing witness? Kasi tinuturo nila hanggang kay Saldi ko lang eh. Kung ang plano ng mga to hanggang kay Saldi ko lang,
Di ang pwede nila i-consider na state witness yung nagtuturo hanggang kay Saldico lang. Pero kung walang magtuturo na witness kay Martin Romualdez, wala na. Lusot na. Ang problema, ang problema po ganito. Magiging state witness pa laban kay, wag na natin, no, mga panukala lang yan na state witness si Martin. Di ang ituturo niya, yung mas mataas sa kanya. Ano lang po yan, pamemeloso po lang eh. Mag-state witness siya laban kay Saldico. Di antibay na ngayon ng kaso laban kay Saldico. Pero lusot na lusot, lulusot, yung nagsasabing wala siyang tinatago. Grabe. Kung tinuloy-tuloy ninyo yung Senate inquiry ni Marcoleta, nakarating na sana tayo sa sukdulan. Dinelay ninyo, inagaw nyo kay Marcoleta yung ano, ang susi dapat si Marcoleta eh. Kaso wala eh. Inagaw po ninyo eh. Bahala na raw si Saldico magturo kay Martin. Hindi, siya nga yung main suspect na eh. Paano niya ituturo si Martin? Siya na yung, kumbaga patutunayan niya ngayon na wala siyang kasalanan. Oh. Kaya lang po uubra sana si Saldico kung siya yung state witness. May state witness na laban sa kanya si Martin Romualdez eh. Alam nga namang dalawa state witness. Hindi. Di po ba? Alam nga namang ikaw na tinuro. So, yung DOJ, yung ombudsman, ang magiging konklusyon nila, sila na magsasampa ng kaso ngayon laban kay Saldico. Kung yan yung kung yan yung nagaganap dito sa sa ICI, hindi natin alam yung nagaganap sa ICI. Lihim eh. Pero ang tansya ko, 'di ba? Maraming testigo laban kay Saldico. Marami. Si Diskaya i-disqualify nila. Kung disqualify si Diskaya, aasikasuhin na lang ni Diskaya yung sarili niyang kaso. Siyempre, kakasuhan siya eh, di ba? May pera naman siya. Kaso ko na lang. Hindi na nga ako testigo. Bakit? Hindi nga ako state witness. Bakit ako testigo? Yung sinasabi ninyo na palalabasin lang kasi ni Martin na hindi siya yung most guilty. Kung siya yung state witness, kung doon patungo. Pwede rin naman kasi na wala naman testigo laban sa akin. Wala akong hand dyan. Talagang totally, pwede yung sabihin niya. Ngayon, kung sasabihin nyo si Saldico, dalawa yung sasampahan ng kaso, parehong magkakontra, hindi po pwede yun. Ang ombudsman, mamimili yan. Ito yung nila. Ito yung kakasuhan nila si Saldico at ang star witness nila, si Martin Romualdez. O kaya, kung hindi man si Martin dahil napatunayan na walang kasalanan si Martin. Kasi tinanong, nag-inquire. Tignan nyo tumatama yung paliwanag ni Hinlo eh. Ino-question ngayon ni Chase Escudero, bakit kami lahat may kaso? Chase Escudero, Saldico, at yung iba pa, di ba? Mga engineer. Bakit sila lahat may kaso? Bakit walang kaso si Martin? Ang sagot ng DOJ, yung isang testigo na nagsalita ng pangalan ni Martin Romualdez, hindi nagpunta ng DOJ. Ba't naman pupunta ng DOJ si Gutesa, di ba? Kung ikaw naman si Gutesa, teka muna, nilantad ko na yan, bahala na kayo dyan. Bakit? Matapang ako pero hindi ako sinto-sinto. Hindi po. Hindi po, wala po maniniwala sa kanila na contractor yung na yung nagkokontrol sa kanila contractor eh. Wala pong maniniwala.
kumita yung Diskaya, kumita yung mga kontraktor, pero hindi po sila ang ano niyan, hindi po sila ang anong tawag doon? Pinaka-mastermind. Okay, bago tayo maubusan ng oras, bawi na lang kayo mamaya sa mga magugulo pa yung utak nyo. Bawi na lang kayo sa question and answer. Pero eto po, good news po sa mga Duterte. Dinisqualify po si Karim Khan bilang chief prosecutor ng ICC, no? Dahil po sa pagiging bias. Ang desisyon po na yan, kasi po, bakit po siya bias? Ito po, sa Reuters po to, hindi po sa ano The Hague International Criminal Court appeals judge have disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from war crimes case against mali pa no, war crimes. Wala namang war crimes against former Philippine President Rodrigo Duterte due to a possible conflict of interest, according to a copy of the decision seen by Reuters. The ruling is yet another major blow, etc. etc. Yan, another blow yan dahil may sexual harassment case, sexual misconduct case to si Karim Khan. Ayan, he has now also barred from taking part of Duterte prosecution, the only major active case pending at the court. Kaya po hindi nila maiwan tong Duterte dahil yan na lang po ang bumubuhay sa ICC. Kaya po nag-i-exist pa ang ICC dahil po sa kaso ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na lang po ang bumubuhay sa ICC. Sa madaling salita po, napatunayan po ng ICC na si Karim Khan po ay hindi po patas. Dahil, bakit hindi po siya patas? Siya po yung naging head. Ayan, no? Because he represented the Philippine Human Rights Commission in naming Duterte as top suspect. So yung nag-imbestiga po sa Philippine, may investigasyon po sila ng Philippine Human Rights Commission. Yung investigasyon po na to, pinangunahan ni Karim Khan. At dito po, sabi po ng PHRC, Philippines Human Rights Commission, UN yata yan, na ang pangunahing suspect sa paglabag sa batas, sa paglabag sa human rights sa Pilipinas ay si President Rodrigo Duterte. So paano kang hindi magiging bias kung ikaw mismo ang nagturo noon kay Tatay Digong bilang pangunahing suspect sa paglabag sa human rights sa Pilipinas, tapos ngayon ikaw ang magiging chief prosecutor? Siyempre, bias ka kagad laban kay Duterte. Kaya po siya na-disqualify. At yan po, appeal po yan nila ng defense team ni Pangulong Duterte. Bakit po maganda to? Bakit po maganda to? Kasi po natuklasan ko rito na iba pala yung mga, pag umapila ka pala, ibang mga set of judges yung magsusuri ng apila mo. Hindi katulad dito, di ba? Halimbawa, yung mga kaso sa Comelec, sinabi disqualify ka. Halimbawa, dinisqualify nila yung Duterte Youth. Aapila sila sa Comelec pa rin. Same people na nag-disqualify sa'yo, sila pa rin yung aapilan mo. Para kang tanga, di ba? Samantalang dito pala sa ICC, yung unang mga set of judges, iba po yung set of judges naman sa apila. Ibang tao na po to. So kasi sa Pilipinas, sa kinakailangan sa apila, may bago kang mga ebidensya para baliktarin nila yung apil, yung sila rin mismo, no, yung sumuri
para nila mabaliktad yung sarili nila, kinakailangan may bago kang ebidensya. Kasi kung yun pa rin yung ebidensya mo, puta, yan na nga yung sinuri namin, kaya ka namin dinisqualify eh. Dapat may bago kang ebidensya. O ngayon, dito po, bakit po ako natutuwa? Dahil dyan, natuklasan ko na yung apela natin sa interim release, ibang mga set ng judges naman yung susuri. 'Di ba? Nireject. Nireject ng pre-trial, 'di ba? Pre-trial judges, nireject nila yung interim release ni Tatay Digong. Pag umapila ka, hindi ka na rito apila sa set ng judges na to. May ibang judges na magsusuri sa apila mo. Kaya malaki po yung mga sinabi nila, not necessarily ganun din yung utak ng mga judge na to. Kaya nakakatuwa dahil, 'di ba? Kaya nakakatuwa dahil may pag-asa pa yung interim release ni Tatay Digong dahil umapila yung defense team. Ibang mga tao naman yung magsusuri ng apela. Iba po yung nagsuri sa nag-reject, iba naman po yung magsusuri sa apela. Kaya may pag-asa pa. Na sabi ko okay din eh. Maganda rin yung nagaganap para sa atin. Okay, mga kapatid, alam ko po na marami na kayong mga katanungan.